hindi basta-basta nagsisimula sa barilan ang karahasan. Madalas, nanggagaling muna yan sa mga salita na dahan-dahang nakakasanay ng mga tao. Pagkatapos mapatay ang vlogger na si Alicia Lipata, formal nang lumapit sa NBI si Senator Risa Hontiveros dahil sa daan-daan na death threats na natanggap niya sa internet kung saan sinasabi ng marami na siya na daw ang susunod. Samantala, grabe ring pambabastos, pananakot at pagdarasal na mamatay na ang inabot ni Palace Press Officer Claire Castro mula sa ilang OFW habang nasa Vancouver, Canada. Ang nakakatakot dito, marami pa rin ang nagtatanggol at nagsasabing free speech daw yon. Sounds familiar, di ba? Pero ang pagbabanta sa buhay ng tao ay hindi kailanman magiging simpleng opinion lang. Kapag ginawa nating normal ang pananakot at pagpatay sa public space, lahat tayo, sikat man o hindi, ay malalagay sa panganib. Kitang-kita sa mga nangyayaring ito kung paanong nasisira ang respeto natin sa kapwa dahil sa maling paniniwala sa politika. Kapag ang mga supporters ay nasanay na sa pananakot, lumalabas lang kung anong uri ng pamumuno at karahasan ang iniiwan ng kanilang iniidolo. Nakalimutan na yata ng marami na kilala ang Pilipinas bilang isa sa bansang may takot sa Diyos at marunong gumalang sa kapwa. Kapag ang pagbabanta sa buhay ng iba ay itinuturing na lang nating karaniwang away lang sa Facebook, unti-unting mawawala ang moralidad at mga batas na nagpoprotekta sa ating lahat. Malaya tayong magpahayag ng saloobin sa bansa, pero may malino na hangganan ang kalayaang yan. Kapag ang sinasabi mo ay naguudyok na ng pananakit at paglabag sa karapatang mabuhay ng ligtas, hindi na yan simpleng opinyon. Krimen na yan sa ilalim ng batas. Ipinapaalala nito sa atin na ang maayos na lipunan ay nakadepende sa kakayahan nating mag-usap ng may respeto kahit iba-iba tayo ng kulay na sinusuportahan kahit hindi tayo nagkakasundo. Ang pagpapaubaya sa galit at pananakot ay hindi nagpapakita ng tapang. Senyalis lang ito ng pagkasira ng mga magagandang pagpapahalaga na dapat ay nagbubuklod sa atin bilang mamamayan. Talaga ba, Risa Hontiveros? Nakakatawa ka kang. Akala mo talagang masisindak mo ako, no? Akala mo matatakot ako? Think again. Kung ang mga walang utak mong mga alagad masisindak mo sa mga ganyan mong mga pasaring, ibahin mo ko. Treat me differently. I am of a different breed. Wala akong pakialam sa'yo. Kahit ikis-kis mo pa yung mo sa kahabaan ng EDSA, wala akong pakialam sa'yo. Akala mo ikagaganda mo yan? Tatakbo ka pa ng presidente? Akala mo mananalo ka talaga? Think again, you stupid. Sige, magkaso ka, mag-file ka. Ramihan mo ha, I'm waiting.